So, last Sunday afternoon ay natapos po tayo sa ating pong paksa no, sa letter B, which is God the Father is the Father of the Lord Jesus Christ. Amen. Na siya po ay Ama ng ating tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. So I hope and pray na naging maliwanag po sa atin yung mga puntos na ating pong tinalakay last Sunday afternoon, 2 Sundays. Amen. Hoping and pray na naging blessing po sa atin, na-review, sa ganon ay maging tunay na pagpapala sa ating buhay spiritual. No? At yan po yung makakatulong din paano natin didepensahan ang ating pananampalataya mula sa mga bulaang tagapagturo. At ngayong hapon, dako po tayo sa pangatlo, no, na ating pong titulo ng ating pag-aaral, letter C. No, God the Father, He is the Father of all believers. Amen? Kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat alam mo ang tungkol sa bagay na ito. Amen? Dapat hindi ka magtataka, no? Tungkol sa mga bagay na iyong maririnig, no? Sapagkat ikaw ay anak ng Diyos at ito ay ito yung katotohanan, no, na kung saan dapat malaman ng mga anak ng Diyos. Amen. At nais ko pong buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa aklat ng Genesis. Book of Genesis chapter 1 verse 27. You know, while God is the creator of all men, He is the Father only of believers. Sabi nga natin, ang Diyos, He is our Father. He is kumbaga ano ba yung lagi nating mini-mention when it comes to the difference of salvation, of creation and redemption? No, ano yung ating lagi sinasabi? We are all God's children by creation, but not in redemption. Amen? So, nandiyan na po kayo. Genesis. Sapagkat ang tanging anak lamang ng Diyos, maliban sa ating Panginoong Kristo, of course, walang iba kundi yung mga mananampalataya. Yung mga hinirang ng Diyos, yung mga Kristiyano. Nakita niyo po? Verse 27, ano sabi ng Biblia? Basahin ko po, sundan po ninyo. Sabi diyan, so God created man in His own image. In the image of God created He him, male and female created He them. So ito po yung pagpapahayag, mga kapatid, na ang Diyos ay ating manlilikha. He is our Elohim. Amen? At makita po natin dyan, no, na dalawa lamang ang nilikha ng Diyos, babae at lalaki. Amen? In Ecclesiastes chapter 12 verse 1, Ecclesiastes chapter 12 verse 1, yes, we are all God's children by creation. Ito po yung mga talata na pwede nating panghawakan, no, sa bagay na yan. Nakita po natin chapter 12 verse 1. Okay. Anong sabi ng Bible? Ito yung kinote natin kaninang umaga sa preaching. Sabi ng verse 1, follow me. Remember now thy Creator. Amen? In the days of the youth. Nakasunod po. While the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Ano ang keyword, mga kapatid? The word, remember. Amen? Remember now, thy Creator.
You know why? Because He is our Father by creation. At kung ikaw ay ligtas, not just only in creation, but also in redemption. Amen? Naunawaan po natin. Karagdagang talata po natin bubuksan in Acts chapter 17. Acts chapter 17. Verse 24 to 26. Nakita po natin. Ano ang sabi ng Bible? Verse 24, follow me. God that made what? The world and yes, all things therein. Seeing that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands. Verse 25, and neither is worship with men's hands as though He needed anything, seeing He give it to all. Yes, He give it to all life and yes, breath and all things. See that? Nakita po natin. Bible ang nagsasabi, mga kapatid. No, ang Diyos ang may akda ng buhay. He is our Creator. He is our Elohim. He is our Father by creation. Amen? At sa bagay na mga kapatid, nawa ay nagiging maliwanag po sa atin kasi ang akala ng ibang tao, lalo na yung mga taong unsaved, yung hindi pa nakakakilala sa Panginoon, iniisip nila na ang lahat ng tao anak ng Diyos. Totoo naman yun kapag ang pinag-usapan ay creation. Amen? But not in redemption. Kasi po iba yung creation sa redemption. Amen? Maliwanag po tayo dyan, mga kapatid. Klaro po tayo dyan. Okay, so meron pong actually, mahaba-haba itong letter C. Meron po tayong hanggang number 26 na puntos. At simulan po natin ang unang puntos. Number 1, He elected the believer. In Ephesians chapter 1 verse 4, buksan po ninyo. Ephesians chapter 1 verse 4. As our Father, He elected us, mga kapatid. Tayo po'y hinirang ng Diyos. In verse 4, nakita niyo po, mas mainam kung yung mga talata po yan ay naisusulat po natin. Amen? Verse 4, ano sabi ng Bible? According as He hath chosen us. Sino nagsasalita niyan? Si Apostle Paul. At anong sabi niya sa mga mananampalataya sa lugar ng Efeso? Sabi niya, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, we should be holy and without blame before Him in love. So dito po, mga kapatid, makita po natin yung emphasis, napakaliwanag na emphasis na tayo po ay hinirang ng Diyos, pinili ng Diyos, mga kapatid. Sabi diyan, bago pa maitatag yung pundasyon ng sanlibutan ito. Amen? Ibig sabihin, ang Diyos, mga kapatid, alam niya na bago pa lamang mangyari ang isang bagay. Kagaya sa kaligtasan, kagaya dyan sa tinatawag na redemption at election na yan. Amen? No? Alam ng Diyos kung sino yung tatanggap, kung sino yung mananampalataya. Hindi pa man yan ipinanganganak. Amen? Alam ng Diyos kung yan ay sasampalataya. No? At alam din ng Diyos kung yan ay hindi sasampalataya. Amen? Ha? Nawa, nagiging maliwanag po sa atin, mga kapatid. Again, number 3, God the Father elected the believer. And in 2 Thessalonians, ito po yung ating backup verse. Gusto niyo po, 2 Thessalonians chapter 2 verse 13.
chapter 2, verse 13. Kaya nakita po ninyo, verse 13, sabi ng Bible, but we're bound to, yes, give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God had from the beginning, what? Chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Amen? Nakita niyo po mga kapatid? Yan yung sinasabi natin, hindi ka pa pinapanganak sa mundong ito. Alam na ng Diyos kung ikaw ay tatanggap, kung ikaw ay mananampalataya, o ire-reject mo ang Diyos. Amen? At alam din ng Diyos kung sino-sino yung pupunta sa impyerno. You know why? Because He is all-knowing God. Amen? No, at bilang anak ng Diyos, kung tayo tunay na anak ng Diyos, dapat alam natin ang bagay na yan. Amen? Meron po tayong knowledge pagdating sa mga katotohanan ito. Amen? In 1 Peter chapter 1, verse 1. First Peter chapter 1 verse 1 and 2. Nariyan na po kayo. Anong sabi? Verse 1, Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Verse 2, nakasunod po tayo. Ano sabi? Elect according to the foreknowledge of God. Amen? You see the word foreknowledge of God. Amen? Take note. God the Father. Through sanctification of the Spirit. Ito rin yung sinabi kanina ni Apostle Paul sa mga taga-Epeso. At gayon din mga kapatid, dito ay inulit naman ni Apostol Pedro, no? Dito po sa mga saints na kung saan ay nasa lugar po ng Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. No? Anong sabi? Elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of blood. Of the blood of kaninong dugo? Yes, of course. Banal na dugo po ng ating Panginoon Kristo. Grace unto you and peace be multiplied. No? So yan po yung salutation mga kapatid. Makita po natin. At the blessing, no, na ang mga bagay na yan ay nauunawaan po natin. Amen. Nandiyan po ba kayo? Not just only that, in 1 Peter chapter 2, verse 9. Abante tayo ng konti. Anong sabi po? Ito, alam ko, familiar po kayo rito sa talatang ito. Ano sabi ng Biblia? Sabi niya, but ye are what? A chosen generation. Amen? A royal priesthood. An holy nation. Amen? A peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Mga kapatid, no, yan po, napakaliwanag mga kapatid. No, ito po mga talatang ito ang nagbibigay ng diin, no, doon sa katotohanan na tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay hinirang. Amen? Ng Diyos. Bago pa ang pundasyon ng sansinukob. Mga kapatid, ang bagay na ito nawa ay makapagbigay sa atin ng kakumpiyansahan, amen, sa ating pananampalataya sa Panginoon. No, nang hindi po tayo nagkakaroon ng anumang haka-haka. Amen? Okay, so klaro po tayo sa number 1. Okay, number 1, He elected the
believer. Number 2, He gave all the elected believers to Christ. Again, God the Father gave all the elected believers to Christ. In John chapter 6, buksan niyo po. John chapter 6, verse 37. No, ipinigay po ng Diyos Ama, no, yung mga hinirang na mga mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Okay. Again, John chapter 6, verse 37. Nakita niyo po. Verse 37. Anong sabi ng Bible? Oh, follow me. Babasahin ko po. Sabi yan, all that the Father giveth me shall yun come to me. And what? Him that cometh to me, I will yun. Nakita niyo po? Ano sabi sa latter part? I will in no wise cast out. Amen? No? Yan po yung blessing, mga kapatid. No? Tayo po ng mga mananampalataya na hinirang ng Diyos Ama, no? Ay tayo po ay ibinigay. Sabi diyan, no? The Father gave all the elected believers to Christ. Kaya sinabi ng Panginoon Kristo, John, sa verse 37, all that the Father giveth me shall come to me. Kaya kung ikaw ay tunay na sa Diyos, dapat lalapit ka sa Panginoon. Kaya nga, ang Panginoon, di ba? He is always inviting us. Di ba? In Matthew chapter 11, kung maaalala niyo po yung verse, ano sabi ng Panginoon? Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Ang Diyos palagi ay nagbibigay ng paanyaya sa atin. No? At ang tunay na sa Panginoon, ang tunay na mga hinirang, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, sabi ng Biblia, my sheep hear my voice, and I know them. Amen? Eh dito sa kawan na ito, palagi ko pong sinasabi, mga kapatid, alam ng Diyos kung sino yung tunay na Kanya. Pero ang palatandaan, na kapatid, napakaliwanag na sinasabi ng Bible. Yung tunay na tupa ng Diyos, nakikinig sa Diyos. Amen? Yan ang sabi ng Biblia. At sumusunod sa Diyos. Yan ang sabi, di ba? My sheep hear my voice, and I know them, and they what? Follow me. Na kung tayo'y tunay na mga hinirang, tayo'y tunay na anak ng Diyos, dapat sumusunod tayo sa Panginoon. Amen? Hindi po tayo sumusuway. Hindi tayo tumataliwas sa prinsipyo ng Panginoon. Kundi bagkus ito po ay ating pinanghahawakan. Amen? Ha? Okay, so, nawa ay nagiging maliwanag po sa atin ang mga bagay na yan. Amen? In John chapter 6 verse 44, abanti tayo ng konti. Ito po mga karagdagan talata na makakatulong po dyan sa pagpapatibay sa ating puntos na yan. Nandiyan na po kayo, verse 44. Ano sabi? No man come to me except the Father which hath sent me, draw him, and I will raise him up at the last day. Amen. O, see? Kaya kung tayo po ay tunay na anak ng Diyos, tayo po'y naniniwala na tayo po'y kasama doon sa mga hinirang ng Diyos, kumpiyansa tayo. Amen? Na tayo'y kasama doon sa ibabangon ng Panginoon sa mga huling araw. Amen? No? Na kapag nag-rapture, kasama tayong mara-rapture. Amen, church? Hindi tayo maiiwanan. Kasi isa lang ang maiiwanan yung hindi saved. Yung hindi anak ng Diyos. Yung hindi elected. Are you with me?
Oh. So, maliwanag po yan, mga kapatid. In John chapter 10, verse 29. Ito po yung kinote nating verse kanina. Ano sabi? Actually, iba pala ito. Ano sabi ng verse 29? My Father, which gave them me. See that? O, sino nagbigay? Ang Diyos, Ama. Amen? He gave all the elected believers to Christ. Amen? And sabi niya ng Panginoon Kristo in verse 29, My Father, which gave them me, is greater than all. Amen? And no man is able to, yes, pluck them out of my Father's hands. Father's hand, no? At dyan makita po natin, mga kapatid, na binibigyan ng emphasis yung tungkol sa tinatawag na eternal security. Amen? No? Yan ang sabi dyan, no man can pluck you out of, sabi dyan, tingnan niyo sa verse 28. Simulan natin sa verse 28. Ano sabi? Verse 27. Lumus-lumusin na natin. Sabi dyan, my sheep hear my voice, and I know them. And they, amen. Verse 28. And I gave unto them what? Yun, eternal life. And they shall what? See that? Never perish. Amen. Neither shall any man what? Pluck them out of my hand. Doon pala mga kapatid, makita po natin yung tinatawag na eternal security sa ating Panginoong Kristo pa lang. In verse 29, tignan niyo po kanya sinabi, My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. In-illustrate na po natin yan before, amen? No? At makita po natin yung pagiging safe po natin sa kamay ng Diyos. Amen? Wala nang makakaagaw sa atin sa kamay ng Diyos. Amen? E pasal bakit meron pa rin Kristiyano na napapariwara? Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Bakit meron pa rin Kristiyano na nagiging miserable ang buhay? Ulitin ko mga kapatid. Tayo, wala na pong makakaagaw sa atin mula sa kamay ng Diyos. Alam niyo kung anong problema? Tayo ang umaalis sa kamay ng Diyos. No? Sapagkat po pwede natin panghawakan yung katotohanan yan walang makakaagaw sa atin. Diba sabi nga ng Romans chapter 8, verse 38 and 39? No? Ano sabi ron? Buksan niyo po. Romans chapter 8. Bilang pagpapatibay po sa prinsipyong yan. Ano sabi ni Apostle Paul? Verse 38. Sabi niyan, For I am persuaded. Nakasunod po tayo. That neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nakasunod po, nor powers, nor things present, nor things to come, verse 39, nor high, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Wala pong makakapagpahiwalay sa ating mga kapatid unless na tayo ang hihiwalay sa Panginoon. Tayo yung aalis sa kalooban ng Diyos. Naunawa po natin mga kapatid. No? Pero, ang katotohanan, walang makakaagaw sa atin mula sa kamay ng Diyos. Amen? Right, so, patuloy po tayo. In John chapter 13, bilang karagdagan talata. John chapter 13, verse 3.
Nakita niyo po? Anong sabi ng verse 3? Sabi diyan, sundin niyo po, sabi diyan sa verse 3, Jesus, knowing that the Father had given all things into His hands. Amen? Napakaliwanag, ha? And that He was come from God and went to God. Amen? That is very plain and simple to understand, mga kapatid. Napakaliwanag. Amen? Lahat ng bagay, amen, ay pinagkatiwala ng Diyos Ama sa mga kamay ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? So yan po ang klaro, mga kapatid, na kung saan ay itinuturo po sa atin ng salita ng Diyos tungkol sa prinsipyo niya, no? Again, number 4, God the Father gave all the elected believers to Christ. Amen. And number 5, He called the believer. Again, that the Father called the believer. Sino tumawag? Ang Diyos Ama. In Romans chapter 8, verse 13, Romans chapter 8, verse 13. Nakita po natin? Anong sabi po ng Bible? Moreover, whom He did predestinate. Amen. Kasunod po tayo. Again, moreover, whom He did predestinate them. Sabi niya, them He also called. You see the word called here. Amen? Mga tinawag. Hindi tatawagin, kundi mga tinawag. Amen? And whom He called, them He also justified. Mga napawalang sala. And whom He justified them, He also what? Glorified. Amen? Sino ba glorified? Ang Diyos Ama. Amen? So nakita po natin. Sino ang tumawag? Sino? Ang Diyos Ama. Sino ang tinawag? Yung mga hinirang. Sino yun? Yung mga saved, yung mga ligtas. Kung ikaw ay saved, isa ka sa hinirang ng Diyos. Amen? Isa ka sa tinubos ng Diyos. Nauunawaan po natin, mga kapatid. Maliwanag po yan, ha? Doctrine po tayo. Ang ating pinag-uusapan. Again, number 5, He called the believer. Okay. So, klaro tayo sa number 5. Ano number na po tayo? Number 3. Sorry, number 3. So, number 6. Number 4. He conforms the believer to the image of Christ. Ulong lang tayo ng konti ito sa ating huling talatang binuksan. Romans chapter 8 verse 29. Again, He conforms the believer to the image of Christ. Tingnan niyo po. Verse 29. Nakita po natin. Anong sabi? For whom? He did foreknow. He also did predestinate to be what? Conform. You see the word conform. Amen? To the image of His Son. Sino yung anak na yan? Tingnan nyo, pansinin nyo po yung word. Sino yung anak na yan? The Lord Jesus Christ. We are conformed, amen, to the image of
the Lord Jesus Christ. Nasabi yan that He might be the firstborn among many brethren. Sino yung firstborn? Ang Panginoong Jesucristo. Amen? Oh, nakita po natin. And we are conformed to His image by God the Father. Yan po ang maliwanag yan. So again, number 6, He conforms, God the Father conforms the believer to the image of Christ. Amen? And number 5, He redeemed the believer. Again, He redeemed the believer. God the Father redeemed the believer in Ephesians chapter 1 verse 7. Ephesians chapter 1 verse 7. Nakita po ninyo. Ano sabi? Number 7. Follow me. Sabi niyan, in whom we have what? Redemption. Amen? Through His blood, sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaninong dugo? Dugo ng ating Panginoong Kristo, ng ating tagapagligtas. Ano sabi? The forgiveness of sins according to the riches of His grace. Amen? Sino po ang tumubos sa atin? Ang Diyos Ama. Sa pamamagitan ng alin? Ng banal na dugo ng ating Panginoong Kristo. Hindi po sa pamamagitan ng dugo ng asno, ng baka, ng tupa, kundi sa pamamagitan ng banal na dugo ng kanyang anak, ang ating Panginoong Kristo. Tayo po'y tinubos ng Diyos. Amen? Tayo po'y napawalang sala. Tayo po'y pinatawad sa ating mga kasalanan according to the riches of His grace. Amen. So, klaro po tayo dyan, mga kapatid. Again, number 5, He redeemed the believer. Number 6, He justified the believer. Romans chapter 8, verse 33. Diyan pa rin po, sa Romans chapter 8. Abante naman tayo ng konti. Romans chapter 8, verse 33. Nakita po natin. Ano po ang sabi ng Bible? Sundan niyo po, sabi, whom shall what? Lay anything to the charge, take note of that, to the charge of God's, yes, of God's elect. It is God that justified. Amen? Oh. Klaro po tayo dyan. Wala nang kailangang ipaliwanag dyan. No? Napaka-plain po nung verse. Napakaliwanag. Amen? So, sino po ang nag-justify? Ang Diyos Ama sa pamamagitan pa rin ng ating Panginoong Kristo. Amen? Na? So, we are justified. Na kapatid, tayo po'y pinawalang sala ng Diyos Ama sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. And number 9 and number 7, He indwells the believer. In John chapter 14, verse 23. John chapter 14, verse 23. Nakita po natin. Ano po ang sabi ng Bible? Nakita po natin? Again, John 14, verse 23.
Anong sabi ng Bible? Sabi niya, Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words, and my Father will, yes, love him. And he will what? Come unto him and make our abode with him. So nakita niyo po mga kapatid, no? Yung sinabi ng ating Panginoong Kristo, no? Na when we say abode, ano ba sa pagkakaunawa po natin yung mga kapatid? No? No? Nanahan o nanuluyan. No? Yes. No? So, ibig sabihin, ang Diyos Ama, ang Panginoon Kristo nagte-testify in verse 23. Diba? Sabi diyan, If a man love me, he will keep my words, and my Father will, what? Love him. And will come unto him and make our abode with him. Eh, sino tinutukoy po rito? Yung mga nagmamahal sa Panginoon. Ang context po rito, yung mga totoong mananampalataya. Hindi po ito para sa lahat. Naunawaan po natin mga kapatid, kundi ito'y tanging sa mga hinirang lamang ng Diyos. Sa mga taong totoong ligtas, mga taong tunay na sumampalataya kay Kristo. Amen? At nagmahal kay Kristo. Siyempre, yung totoong nanampalataya, totoong yung totoong nanampalataya, totoong ligtas, yun yung tunay na nagmamahal sa Panginoon. Amen? Okay. So, yan po ang dapat po nating pakatandaan. Amen? Again, number na po tayo, 7. 8. Yung ano, He indwells the believer. Number 7 nyo. Okay, so number 8. He sealed the believer with the Holy Spirit. Amen? In Ephesians chapter 1 verse 13. That is a very familiar verse. Again, Ephesians chapter 1 verse 13. Okay, ano po sabi ng Bible? Verse 13. Sabi yan, in whom you also trusted, matapos na kayo o ikaw ay magtiwala, matapos na iyong marinig ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong o iyong kaligtasan. Matapos na ikaw ay sumampalataya. Amen? After that you believe, you were what? You were sealed with that Holy Spirit of promise. At yan po ang sinasabi ng ating Pangulong Puntos. God the Father sealed the believer with the Holy Spirit. Amen? Kaya in Ephesians chapter 4 verse 13, nagbigay po ng pagtatagubilin si Apostle Paul. Ano sabi niya? Nagbigay siya ng warning. Ano sabi? Nandiyan na po kayo? Verse 30, ano sabi? And grieve not the Holy Spirit of God. Ito po yung tinalangin natin last Wednesday. Whereby ye are sealed unto the day of, yes, unto the day of redemption. At sino ang nagselyo sa atin? Ang Diyos Ama. Amen? In ito po, mga karagdagan talata, no? In John chapter 14, verse 16, it was, of course, the Father who sent the Holy Spirit at the request of the Lord Jesus Christ to the believer in the first place, mga kapatid. Sino po ang nag-request? Ang Panginoong Kristo in John chapter 14.
Verse 16. Ano sabi? Ng verse 16. Sabi ng verse 16, and I will pray the Father. Sino nagsasalita dyan? Ang Panginoong Kristo. Ha? Oh. Sundan niyo po. Ano sabi? And He shall what? Give you another comforter. Amen? That He may abide with you forever. And that is the Holy Spirit. Amen? Sino ang sino ang nag-request sa Diyos Ama? Ang Panginoong Kristo. Eh sabi diyan, He shall give you another comforter. Bakit? Sino ba yung original comforter? Yes, of course, ang ating Panginoong Kristo. No? Pero alam nating lahat na sila naman ay iisa lang. Amen? In verse 26, nangyari ba yung request ng ating Panginoong Kristo? In verse 26, ano sabi? But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in, yes, in my name. He shall what? He shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Amen? So ayan, nangyari po mga kapatid. And in chapter 15, verse 26, na makita po natin na yan ay muling binigkas ng ating Panginoong Kristo. Ano sabi? Nandiyan na po kayo? Chapter 15 verse 26. Sabi diyan, but when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceeded from the Father, He shall what? Yon testify of me. Sinong patutuhanan? Ang Panginoong Kristo. Amen? Because He is the original comforter. Amen? Oh. So, napakaliwanag po. Sino nag-request? Ang Panginoong Kristo. No? Siya po ang humiling sa Diyos Ama ng another comforter. Bakit, Pastor? Ano bang nangyari? Bakit humiling ang Panginoong Kristo ng Holy Spirit? Kasi that time ay mag-a-ascend na po siya sa langit. Amen? No? At yung mga apostles, yung mga disciples ay nag-aalala. Sila po'y nababagabag. Kaya nga sabi ng Panginoon dyan sa chapter 15, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Amen? Ano sabi niya ron? Tingnan niyo po. Kasi kung hindi aalis ang Panginoong Kristo, paano maihahanda yung lugar na dadatnan natin sa langit? Tingnan niyo po ha. In verse 1, chapter 14. Ano sabi? Verse 1. Sabi ng Panginoon, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Verse 2. In my Father's house are, yes, many mansions. Amen? Hindi house mansions. Plural. Hindi lamang iisa. Maraming mansyon. Amen? If it were not so, nakasunod po, I would have told you, I go to prepare a place for you. Amen? Ganda no, mensahe ito eh. Kapatid sa atin. Imagine, ang Panginoong Kristo, no? Siya po'y nag-ascend sa langit para ihanda yung lugar na darat na natin sa langit. No? Pero kumusta? Anong ginagawa natin? No? Dito sa lupa. Hello, you still with me? Let us evaluate ourselves. Amen? Oh, kasi nakakaya sa Panginoon, ang Diyos. No? Pinagandaan tayo ng lugar na kung saan darat na natin doon, tapos dito wala naman tayong ginagawa. Amen? No? Wala naman tayong ini-invest. Ano sabi ng verse 3? And if I go and prepare a place for you, yan. Tandaan niyo po yung salitang yan, mga kapatid. Dahil yung salitang yan ay mangyayari. No? Maaring bukas,
Sa susunod na araw, hindi natin alam. Walang makakapagsabi. Tanging ang Panginoon lamang ang makakapagsabi. No? Ano sabi? So verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again. Amen? And receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Wow. Napakaganda mga kapatid. Alam nyo, sa tuwing mababasok itong talatang ito, gumagaan yung aking, yung aking mga burden. Nakukumport ako kasi alam ko na someday, babalik ang Panginoon. Amen? At kapag siya bumalik, isasama niya tayo doon sa langit. Sa lugar na kung saan ay inihanda niya para sa atin. Amen. At purihin ng Diyos, no? Sa bagay na yan, mga kapatid. At ngayong hapon ay hindi po natin matatapos ito. Ito po'y masyadong mahaba. Amen? Kaya dyan muna po tayo titigil sa number 8. No? At sa susunod na linggo ng hapon ay ating pong ipagpapatuloy ang ating pong pag-aaral. Amen? About sa ating title, God the Father is the Father of all believers. Amen. No? At dyan na muna po tayo titigil. So, sa next meeting, number 9 na po tayo. Bigyan ko kayo ng hint. Ang ating po ano dyan is number 9, He keeps the believer. Yan, para at least alam ninyo kung saan tayo komento. Number 9, He keeps the believer. Okay, so, any questions, mga kapatid? Regarding sa ating pong pag-aaral ngayong gabing ito. Anyone? Question? Ano po bang katanungan about sa ating lesson? O mga bagay na gustong liwanagin? Anyone? Wala na po. Okay, sige. Hindi ako nakapag-prepare ng assignment. Sige po, tayong lahat ay tumayo na at manalangin sa Panginoon. Let's pray. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan,